Ito po yung bago nating reaction video kay Epifanio Labrador. Yung warrant of arrest daw ay wala daw katotohanan at peke daw ito. At hindi daw siya natatakot sa Iglesia ni Cristo. Talagang hindi daw siya titigil na mag-expose ng mga katarantaduhan daw ng Iglesia ni Cristo at ng pamamahala. Talagang ayaw tumigil eh. Sasabihin ko lang Epifanio Labrador ha, hindi kami maglalabas sa mga dokumento dito na mga papel gaya ng warrant of arrest pag hindi ito totoo. Galing po ito sa mga pinagkakatiwalaan natin na binigay po sa atin para ipakita ito. So pakinggan po natin ang kalokohan ng taong ito. Ating pong pakikipaglaban at syempre sa pagsisiwalat po ng katotohanan para po sa ating mga kababayan. Okay, marami po nagtatanong mga minamahal ko mga kababayan kung ako ba daw ay surrender sa INC. Ako ba susuko sa INC? Pero isa lang po masasabi ko mga minamahal ko mga kababayan. Doon po sa mga kababayan natin na nagtatanong at syempre doon po sa mga nag-message sa atin sa ating Facebook Live at maging sa ating YouTube Live, no? At maging sa ating video na pinalalabas po dito sa ating programa. Isa lang po masasabi ko, wala pong dapat sumuko na Epifanio Labrador sa INC. Bakit? Hindi daw siya susuko. Dahil unang-una po, wala pong ginawang malaking krimen si Epifanio Labrador sa INC. Diliwanagin ko lang po. Kung meron man po akong nagawa, yun po yung minura ko, yung Mongoloid na leader ng Iglesia ni Cristo, na ang totoo ay Iglesia ni Manalo. Wala daw siyang ginawang krimen sa Iglesia ni Cristo. Krimen niyang pagbabanta mo sa Iglesia ni Cristo, pagmumura mo, at paninirang puri, isang krimen yan sa batas. Epifanio Labrador, wala ka bang utak? Tuloy natin mga kababayan. Susupalpalin natin ang taong ito na isa palang magnanakaw. Ay ginagamit yung kanilang mga membro para sa pamumulitika o para proteksyonan yung mga taong walang niya magnanakaw katulad po ni Sara Duterte, na kung saan ay nagnanakaw po ng pera sa taong bayan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang tinatakot nila ako eh. Marami silang pinapalabas sa Facebook at kung ano-ano mga pangalan yung pinagsasabi nila. Ito si Aka ganito, Aka ganon, may kasong ganito. Ito yung warrant of arrest. Hindi raw totoo. Epifanio Labrador, bakit ka nagtatago kung hindi ito totoo? At bakit ka naka-face mask? Itong warrant of arrest na ito ay galing po sa Korte Suprema ito na matagal ka na palang nagtatago na meron kang kaso. Ngayon dahil mayabang ka inilabas ito. Antayin mo pa yung mga kaso na patong-patong na ilalabas ng mga kapatid. Ituloy po natin. May kasong qualified tip, may kasong marami ako nabasa. Pero ganoon pa man, wala akong pakialam doon. Dahil unang-una, walang talab sa akin yun. Wala daw talab. Dahil unang-una, hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila. Oh. Hindi ko alam kung ano yung mga pinag-aano nila, pero ganun talaga, social media tayo eh. Tignan nyo. So, alam naman natin ang laro ng INC. Oh. Kaya nga, sa totoo lang, kahapon, habang wala pong kuryente, tignan natin gaano katarantado ito. Yung video na pinasa sa akin ng ating mga kababayan, ito po tungkol po kay Brother Eli Soriano. Doon ko po natuklasan at lalo kung nagkaroon ng idea dito po sa INC o sa Iglesia ni Manalo, kung gaano sila ka tolongges at kung paano ginagamit nila ang kanilang mga membro para manguyog. So, yung history ni yung talambuhay po ni Brother Eli Soriano, kung mapapakinggan po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, at kung mapapanood ninyo, matindi po pala ang naging karanasan ni Brother Eli Soriano dito po sa Iglesia ni Manalo. Dahil sa hindi nila kaya at nasisiwalat yung baho nila, yung maling aral nila, yung taliwas sa Biblia na aral nila, gusto nilang ipapatay si Brother Eli Soriano. Ngayon, dahil hindi nila kayang ipapatay si Brother Eli Soriano, alam niyo po ba kung ano nangyari? Ginawa nila ng istorya. Ginawa nila ng kaso. Ng iba't ibang kaso. Live. Kasi Epifanio Labrador,
Kaya kinasuhan si Brother Eli ay kagaya mo din na gumagawa ng kwento na wala pong sapat na batayan at ebidensya. Yan ay ipinagbabawal ng batas. Pagka magsasabi ka ng mga salita tungkol sa isang institusyon at tao, kailangan meron kang daladalang matibay na ebidensya. Yan ay isang kasalanan sa batas. Kaya kinasuhan si Brother Eli Soriano. Kaya nga tumakbo sa ibang bansa. Kasi nga takot siyang makulong at makasuhan. Ituloy pa natin. Wala palang utak ito. Rape, lalong-lalo na. Nung itiniwalag ni Brother Eli, etong si Puto, na dating membro na kung saan ay tagapangasiwa ng pera ng nasabing reliyon. Abay, para masira po si Brother Eli Soriano, binayaran po nila ng milyon-milyon itong si Puto para lamang po lumikha ng istorya at sabihin ni-rape siya ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganon, syempre, rape yan eh. Pwede nilang gamitin yung pulis, pwede nilang gamitin yung NBI, pwede nilang gamitin yung iba pang mga departamento ng ating bansa para lamang hulihin yung isang taong wala naman talagang kasalanan. Ngayon, sa sitwasyon po ng yung lingkod, mga minamahal ko mga kababayan, ito, alam ko na ihahalin tulad ni Epipanyo yung sarili niya kay Brother Eli Soriano. Pakinggan po natin. Tignan po natin kung gaano ka ito. Matutulad ka talaga kay Brother Eli. Ang natatakot sa akin ngayon ang Iglesia ni Cristo. Natatakot daw ang Iglesia ni Cristo. Na ilalantad natin dito yung ibang mga baho pa nila. So sa mga in-expose po natin, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko, marami mang gagalaitin mga membro ng Iglesia ni Manalo dahil yung kanilang mga kapalpakan, yung kanilang mga kademonyuhan, yung kanilang mga kawalangyaan, yung kanilang mga katulonggesan ay dito nilalahad natin mga minamahal ko mga kababayan na kung saan yung mga politiko ay talagang pinagkakapirahan po nila, lalong-lalo na po ngayon mga minamahal ko mga kababayan, parating po ang eleksyon. Alam naman natin na tuwing eleksyon, ang talaga nakikinabang po dito ang Iglesia ni Manalo na kung saan ginagamit nila yung kanilang mga membro nang sa ganon, pagkapirahan nila nang sa ganon, makakuha sila ng pabor. So, galit na galit. Mga kababayan, talagang magagaya ka. Ginagaya mo si Brother Eli Soriano na nagsasalita na wala ding ebidensya. Epipanyo Labrador. Ba't ka pa magtatanong? Ba't ka pa magko-question? Sa kayong warrant of arrest mo, totoo yan. Kahit pa mag-research ka, pumunta ka sa Korte Suprema, itry mong lumabas. Itry mo. Pumunta ka sa Silay o pumunta ka sa pampublikong lugar. Pumunta ka dun sa may malapit sa headquarters. Tignan natin kung hindi ka dadamputin ng pulis. Sasabihin mo, hindi totoo yung warrant of arrest mo. Kayo na pong humusga, mga kababayan. Mga kababayan at mga kapatid, kumusta po kayo? Ngayon po ang ating pag-uusapan, syempre, ang supremo ng mga sinungaling na nagpapakilalang bayani ng sambayan ng Pilipino, si Epipanyo pala mga kababayan, meron ng bagong tatag. Nagtatag ng iglesia. Ang iglesia ni Labrading. Epipanyo Labrador. Ang supremo ng mga sinungaling. Ito yung pinamumunuan ng taong ito. Ito po yung grupo na tinatag ni Epipanya. Epipanya tuloy. Totoo naman Bakit kanyo tinawag kong Epipanya? Tago ng tago. Ayaw magpakita ng muka. Pero wag kayo, mga kababayan. If-face reveal natin po siya. Ano ba ang tunay na mukha nito?
Mukhang aso. Mga kababayan. O eto na. Magsisimula na po tayo. Bago ang lahat mga kapatid at mga kababayan, itong si Epipanyo Labrador na supremo ng mga sinungaling, yung pinakita po nating warrant of arrest na tinalakay din ng ating kapatid na si Tinig ng Karunungan, na yung warrant of arrest niya na binasa po natin ay wala daw umanong katotohanan. Yan din ang sinasabi ng mga alagad niya. Epipanya, ano? Are you good? Sasabihin mong walang katotohanan itong kaso mo? Qualified theft na non-bailable? Hindi po magpapalabas ang inyong lingkod dito sa channel na ito kung wala pong bas-bas ito. Kung walang katotohanan, hindi ko sisirain ang pangalan ko at ang buong iglesia. Kung magpapalabas ako ng walang katotohanan dito, yung warrant of arrest na yan ay ibinigay sa atin ng pinagkakatiwalaan natin, na yan ay galing sa otoridad, na galing sa korte, na meron pang case number o case reference. Gusto nyo basahin ko ulit sa inyo, mga kababayan? Hindi ka na makakapagtago, Epipanyo Labrador. Ang iyong kasinungalingan ay kitang-kita na, at yung mga miyembro mo na nauuto mo, tinatag mong reliyon mo, na Epipanya Labrading, ang iglesia ng mga supremo ng mga sinungaling. Diba? Sa'yo na rin nanggaling yan eh. Paiba-iba yung mga reasoning mo, mga sinasabi mo. At ito ba, mga kababayan, nang huhut-hut ng pera ito? Bakit kanyo? Aba, inihingaan nyo yung mga miyembro niya ng pera eh. May nagbigay ng 20,000, 50,000, 10,000. Aba, Epipanyo, kumikitang kabuhayan niya na. Di ba binibintang mo sa Iglesia ni Cristo na kung ano-ano na piniperahan ng mga miyembro? Anong tawag sa'yo? Yung mga Iglesia ni Cristo na kapatid sa buong iglesia. Ang pag-aabuloy ay kusang loob. At yan ay sinasaad sa mga doktrina ng mga banal na kasulatan. Yung mga binibintang mo sa pamamahala, tumatalbog sa'yo. Lahat ng mga sinasabi mo na hinuhukay mo, na mga pinaparatang mo sa Iglesia ni Cristo, ay yan, ay galing pa nung 19 kopong-kopong na inuulit-ulit mo lang. Binastos mo ang ka Felix. Minura mo ang ka Eduardo Manalo. Pinagbantaan mo. Sasabihin mo ang Iglesia ni Cristo ay masamang tao, mamamatay tao. Ikaw na ang nagsabi na ikaw ay meron ng pinatumba, na merong bilang na 49. Diba nagbanta ka sa isang politiko? Na pinakita mo pa yung pinagmamalaki mong baril mo? Na matapang siya. Hindi siya basta-basta. Isa pala itong hitman. Isang bayaran. Sa'yo rin ang galing
Nanghihingi ka ng 1,000,000 eh. Di ba? Meron kang binanggit sa video mo. Oh, lahat ng mga pinaparatang mo sa Iglesia ni Cristo, mula sa mga kapatid na sinasabi mo na, di ba, tinawag mo pa kaming bobo, walang utak. O sinong nagmumukhang walang utak? Ikaw ngayon, kasi saksakan ka ng sinungaling. Saksakan ka rin ng kaso. O, basahin ko sa inyo ulit. Kayong mga miyembro ni Epifania Labrading, ang supremo ng mga sinungaling. Di ba ito yung iglesia mo ngayon? Iglesia ni Labrading, ang supremo ng mga sinungaling. Ang dami nang nauto nito, mga kababayan. Lahat ng mga uto-uto. Pakinggan nyo po itong warrant of arrest na ito. Sinasabi nyong peke. Nasabi nyo, ipapatawag pa ako sa Kongreso. Dahil peke yung warrant of arrest. Ang unang tatawagin, kung meron mang mga fake news ngayon, ay number 1 na o numero 1, si Epifania Labrading. Or ang pinuno nyo sa bago nyong reliyon na Epifania Labrading, ang iglesia ni Epifania Labrading, ang supremo ng mga sinungaling. Kadiri ang putik. Kadiri, wait lang mga kababayan ha. Uulitin ko sa inyo at babasahin ko letra by letra. Mga kababayan, sa mga nagsasabi na itong warrant of arrest ni Epifania Labrador na sinasabi nyong peke, meron itong case number, reference number. Kalat na po ito sa buong mundo na yung pagkatao mo, isa ka palang magnanakaw. Diba sinasabi mo, ang Iglesia ni Cristo ay magnanakaw. Ganyan yung mga mga may lihim, masyadong matabil ang bibig. O ngayon, sisikip na yung mundo mo. Baka pati CR hindi mo na mapuntahan. O mga kababayan, ito na po ang warrant of arrest. Pakinggan po natin ng maigi mga kababayan sa mga kampo na mga alagad ni Epifania Labrading, ang pinuno ng iglesia ni Labrading, ang mga sinungaling. O eto na mga kababayan, makinig po yung mga nauto. Makinig po yung mga uto-uto dito yung uto-uto na mga tagasunod ni Epifanio. Mga kababayan, ginagawa ko ng katatawanan ito kasi nakakatawa. Nakakatawa kasi yung pagmumukha niya. If-face reveal natin yan. Akala mo, gwapo ka. Diba? Di ka nga naliligo. Wait lang mga kababayan. Eto na. Eto na mga kababayan. Makinig. Mga kababayan ko at mga kapatid sa buong Iglesia ni Cristo. Saan man po kayo. Eto na. You listen very carefully. Especially sa mga alagad ni Epifania Labrading. Ito na ang Epifanio. Where are you? This is your warrant of arrest. Huwag ka nang magtago. Ito na mga kababayan. Kalat naman na yung pangalan niya Pero bibigyan ko pa rin siya ng privacy mga kababayan. Ito yung pangalan niya.
Ah! Pa! Ah! Va! Ah! Kayo na ang magtuloy niyan. To any officer of the law, you are hereby commanded to arrest Pa Va, who is said to be, di natin mabasa mga kababayan ha, wait lang ha, said to be found in Los Angeles Siding, Barangay Victoria City, Negros Occidental, or elsewhere in the Philippines, who had been charged before me with the offense of qualified theft. Yari! Qualified theft. My goodness. Ano ka ngayon? Sasabihin mo, peke ito. Nanginginig ka na dyan, Epipanya. Tawagin mo na ang mga kampo mo. Sasamahan kang maghimas ng rehas, Epipanyo. Yan kasi ang kayabangan mo eh. Sa daming daldal mo, mga paratang na gawa-gawa mo. Ito na, lumiliit ang tinatapakan mong lupa. Ang sarap mabuhay sa mundong ito na malaya. Kahit saan nakakalipad, parang ibon. Napalipad-lipad. Oh, di ba napakayabang mo kasi, Epipanyo Labrador? Oh, ano ka ngayon? Ikakahon ka ngayon. Dahil sa sobrang kayabangan mo, itong warrant of arrest na ito, hindi ito ilalabas sa ating channel kung wala itong katotohanan. Kaya kayong mga nauto ni Epipanyo Labrador na asong kahol ng kahol. Oh, ito ba ang paniniwalaan nyo na mayroong kasong pagnanakaw? Qualified theft? Bakit ba? Bakit meron siyang kaso, mga kababayan? Ito daw si Epipanyo Labrador ay isang martial arts teacher. Inuulit ko po, marami siyang mga tinuturuan ng mga estudyante para matuto ng, kung sa akin kayo nagpaturo, libre pa. Oh, saan mo dinala yung mga pera ng mga estudyante mo? Di ba binulsa mo? Basahin pa natin mga kababayan ang katarantaduhan ng taong ito. Mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid. At sa mga naloko ng taong ito, mag-isip-isip na kayo. At yung mga pinipirahan nito, tignan natin mga kababayan, ang babasahin natin. Sinasabihan nyo pa ang inyong lingkod, ang mga tagasunod ni Epipanyo Labrador, na ang warrant of arrest na ito ay walang katotohanan? Nagkakamali po kayo. Dahil bago ko ilabas ito, binerify muna natin kung talagang legit po ito. Ayaw kong mapahiya ang aking pagka-iglesia ni Kristo. Hanggang sa huli, ipagtatanggol ko ang pamamahala. Ipagtatanggol ko ang dangal ng isang iglesia ni Kristo. Hindi nyo mayuyurakan ito. Kung sino man kayo, ang leader nyong si Epipanyo Labrador, ilang araw mula ngayon, makakahon na yan at maghihimas at hihimasin ang mga rehas.
hihimasin siya ng mga preso doon. Sabik pa naman yung mga preso. Epipanya, mukhang yummy ka. Diyos ko Lord. Ituloy natin ang basa mga kababayan. Huwag niyong iismulin ang warrant of arrest na ito. Dahil ang kanyang kaso ay nilabas ang korte na noong 2017 pa ito. Lumabas lamang ito dahil sa katarantaduhan ng taong yan. Sa sobrang yabang niya, patay gutom, ginatasan ang Iglesia ni Cristo para kumita siya ng limpak-limpak na pera. Di ba? Tignan pa natin. The bail for the release of the accused in this case is fixed. My God, is fixed. At no bail. My God. Di ba sabi nyo, sinasabihan pa ako sa comment uy, ang qualified theft ay may may piyansa. May piyansa daw. Pero sabi ko nga sa inyo, merong mga qualified theft na hindi binibigyang makapagpiyansa. Baka siguro paulit-ulit na ginagawa ng taong ito. 'Di ba? Kaya yung nakalagay ay no bail, mga kababayan at mga kapatid. At sa mga tagasunod ng taong ito, paano kayo niloloko ng taong ito? Lahat ng bintang niya sa Iglesia ni Cristo. Ang taong ito, siya pala ang gumagawa, mga kapatid at mga kababayan. Paano binulgar ng langit ang kawalang hiyaan ng taong ito? Korte nang naglabas na matagal na palang pinaghahanap ang taong ito. Tas sasabihin nyo, peke ang warrant of arrest na ito. Ituloy pa natin ang basa. Under the law. Mga kababayan, according to the law. Sabi dito, diba? Sabi niya, the bail for the release of the accused in this case is fixed at no bail, which may be furnished by the said accused, either by depositing the amount thereof with the nearest collecting internal revenue or provincial or city or municipal treasurer. My goodness. Epipanya, nanginginig na. Ihanda na ang pamada. Yung mga preso nanonood Sabi, pumalakpak yung mayor Epipanya. Iban. Sabi nung mayor niya, yung mayor sa kulungan. My God! Napakaraming preso doon na masisiyahan sa'yo. Alam mo naman ang mga preso, hindi nakakakita ng sariwa, Epipanya. Yabang mo kasi Sundan pa natin ang sinasabi ng warrant of arrest na ito. Diba sabi niya, ulitin natin, the bail for the release of the accused in this case is fixed at no bail, which may be furnished by the said accused, either by depositing the amount thereof with the nearest collecting internal revenue or provincial city or municipal treasurer who would transmit the same to this court, or by furnishing a personal bail subscribed by 2 or more solvent sureties whose solvency may be shown by their
by their land, by their IN tax receipt, and certificates of title, free from encumbrances and determined by any judge of the regional trial court, circuit judge, city or municipal judge, who may accept the bail and transmit the same to this court. The peace officers of making the arrest are hereby authorized to discharge from custody the accused after furnishing bail in the manner herein above and indicated, which must be stated in the return hereof. Yari. Silay City, Philippines. Issued date October 6, 2017. Ilang taon na po ito? Kung hindi ako nagkakamali, 8 taon na nagtatago sa batas ito. Epifania. Presiding Judge, Honorable, hindi ko na babasahin ang kanyang pangalan. The Warrant and Subpoena Officer, Philippine National Police, City of Silay, Negros Occidental. To any officer of the law. Yari. Sino ba ang mga officer of the law, mga kababayan? Yari ka. Ikakahon ka ngayon sa iyong katarantaduhan. Uulitin ko, mga kababayan, na ang kaso na ito ay dati pa niyang kaso noon. Yung kanyang panloloko sa kanyang mga estudyante, na yung mga pera nila na ibinayad para sa fee ng kanilang pag-aaral sa pagkakarate, itinakbo ng taong ito. Baka paulit-ulit na ginagawa niya, kaya sinabi ng judge, paulit-ulit ito, wag nang i-bail ito. Wala nang bail ito. O, tas sasabihin nyo, peke, itatayo ako ang aking karangalan at pagiging Iglesia ni Cristo. Ipunta kayo sa Silay mismo, doon sa Korte Suprema. Itanong nyo kung totoo talaga ito. Ipinaabot lamang itong papel sa atin, mga kababayan, para ibahagi sa inyo. Kala kasi ninyo tayo nagpapalabas ng kasinungalingan. Hindi po. Ituloy pa natin, mga kapatid. In case of failure to execute this warrant, a report must be made to this court stating the reason. Isipin mo, kung meron daw pagkakataon na hindi ma-execute ang warrant of arrest na ito, a return of the service of this warrant must be made to this court no later than 10 days after expiration of the period of service execution. In case of failure to execute this warrant, report must be made to this court stating the reasons. Therefore, without necessarily returning this warrant is good and valid until the accused is arrested or until resealed by the court. O, mga kababayan, hanggat hindi nahuhuli, yun yung pagkakaintindi ko. Sabi niya kasi, you are hereby ordered to execute the warrant of arrest within 10 days from your receipt of the same. A return of the service of this warrant must be made to this court no later than 10 days after expiration.
Diba? 10 araw ang pinakamatagal. Pag hindi na ipatupad, mag-e-explain yung kapulisan. At kung sino man yung mga nakatalaga na tagapagpatupad ng batas, sasabihin nila kung bakit hindi nahuli. Sabi niya, diba? Naintindihan nyo po, mga kababayan at mga tagasunod ni Epifania Labrading, ang supremo ng mga sinungaling. Diba? Ang dami mong mga kalokohan, mga kasinungalingan. Pati si kapatid na Felix Manalo, na aming kinikilalang sugo sa Iglesia ni Cristo sa huling araw, iyong inusig at kung ano-anong mga paninira na kinuha mo lamang ito sa YouTube, na yung pinaparatang mo noon na tungkol kay Rosita Trillanes ay isang kabulastugan na gawa-gawang kwento. Ito ay pinatawad ni Ka Felix at nagbalik loob ang babaeng ito na nagsisi sa kanyang ginawa. Tapos yung mga kampo mo, Epifania Labrading, ang supremo ng mga sinungaling. Ito yung sabi ni Tinig ng Karunungan, naalala ko Epifania Labrading, ang iglesia ni Epifania Labrading, ang supremo ng mga bading. Hindi, supremo ng mga sinungaling. Kasi mga kababayan, sa katarantaduhan, sa kalokohan, at katarantaduhan ng taong ito, ginagawa na nating katatawanan ang ginagawa niya. Walang rason para igalang ito Tignan mo. Hindi makamove on, pati buhay ni Eli, pati buhay nung isang leader ng reliyon na si Brother Eli Soriano, yung kasi yung tawag doon Brother Eli Soriano, ay parang daw siya, parang itinutulad daw niya yung buhay ni Epifania Labrador kay Eli Soriano, Brother Eli Soriano. Kung ano daw ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo sa kanya, ay kahalintulad ng ginagawa kay Brother Eli Soriano. Si Brother Eli Soriano kasi, pasensya na po, isa rin itong gumagawa ng kwento na gumawa ng kasiraan na wala namang basehan. Itong idolo ni Epifania Labrading na nanghuhot-hot ng pera sa kanyang mga tagasunod. Epifania, supalpal ka na naman. Sabihin mo, hindi totoo yan. Sabi nyo, yung video niya, hindi totoo yan Buti ba kayo? Alam nyong may kaso ako. Si Raulo. Gagawa-gawa kami ng invento dito na ilalagay namin yung pangalan mo? Hindi ko nga kilala yung pangalan mo bakit may nakalagay dyan case number? Ano yan? Paparekto namin? Gagawa-gawa kami ng peking dokumento para magmukha kang masama? Gawain mo. Tignan mo, langit na ang nagbulgar sa'yo. Diba? Lagi mong tinitira ang Iglesia ni Cristo. Wala kang ibang bukang bibig, kundi paninira sa Iglesia ni Cristo. Kung ano-ano nang mga binabanggit mo. Ngayon, dati ang tinitira mo mga Duterte, si BP Sara, si Tatay Digong, sila Bato, sila Bongo. Diba? Ngayon, hindi mo na sila mabanggit. Iglesia ni Cristo na ang tinatarget mo, boy. Ngayon, anong nangyari sa'yo, boy? Isa ka palang taong makasalanan. Natadtad ng puro kaso.
Ikaw ay lumabag sa batas. Pinaghahanap ka na ng batas, matagal na pala. Yung mga kaso na ikakaso sa iyo ng mga kapatid ay nakaproseso pa lang. Pag lumabas ito sabay-sabay, Epipanyo Labrador, para kang nagbibilang ng bituin sa langit na hindi mo mabilang ang mga kaso na isasampa sa iyo. Yan ang totoo, mga kababayan at mga kapatid. Hindi ako titigil dito, mga kababayan, na ipagtanggol ang pamamahala, ipagtanggol ang aming pananampalataya sa mga taong lapastangan na bumabastos sa aming namamahala. Pagyurak, nandito kami. Iisang katawan lamang kami. Kung nilapastangan nyo ang aming namamahala, ang kapatid na kay Eduardo Manalo, mula kay ka Felix Manalo, kay ka Eranio Manalo, hanggang ngayon, ipagtatanggol po namin sila. Kayong mga lapastangan, sa mga vlogger dyan, na gustong sumunod sa yapak ni Epipanya Labradora, Labrading, ang supremo ng mga sinungaling. Di ba, munting kaalaman? Yan yung bago niyang tatag. Ito yung yung word of the day. Iglesia ni Epipanya Labrading, ang supremo ng mga sinungaling. Di ba? Pinuno nyo sinungaling. Kayo din sinungaling. Ano pa bang mga salita na pwedeng sabihin sa taong ito, mga kababayan at mga kapatid? Mag-comment po kayo. Lalong-lalo na ang mga tagasunod ni Epipanya. Humanda ka, Epipanya. Yung mayor ng preso, inaantay ka na. Sabi nung mayor ng preso, sabi nyo, ay nako po, Epipanyo. Ayan mga kababayan, salamat sa inyong lahat. Sana po i-comment nyo po yung mga opinion nyo po tungkol po dito sa ating napag-usapan. Mga kapatid sa buong mundo, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Ipanalangin po natin na makamit po natin ang hustisya para itong si Epipanya managot sa batas. Salamat po.